Okay, so Wednesday, dito June 5th na tayo, ang bilis lang, patapos na rin yung unang linggo ng ating Hunyo. Kalagitnaan na ng taong 2024. So this is our daily episode 34, 51, 34, 52, 34, 53. At katatapos lang ng first Tuesday kahapon. So sa hindi nakahabol sa ritual ng first Tuesday, pwede pa kayong makahabol sa first Friday. Kung gusto niyo magpatanggal ng kulam, sumpa, barang, no, kamalasan, gusto niyo magpa-cleansing, lalong-lalo na doon sa mga gustong magpagawa ng comeback ritual nila sa mga minamahal nila. At lalong-lalo na doon sa mga mahal ninyo sa buhay na nasa malayo. Okay? So, kuha tayo dito ng tatlo. Freedom. Ay, una agad, freedom. Pangalawa, abundance. And pangatlo, rebirth. Ay, may sasabihin ako at may napansin ako dito sa tatlo. Halos magkakulay silang tatlo. Pag napansin nyo. 'Di ba? It goes with the purple one. So, kung iisipin ninyo, yung purple kasi is spiritual. So, posible, yung iba sa inyo, hindi makawala dahil hindi makawala sa kamalasan sa pera, hindi makawala sa kamalasan sa pag-ibig dahil siguro ito sa mga sa spiritual na side. Kapag kayo yung tipo ng tao na pinaritual, never kayong magkakaroon ng freedom. Kasi babalik at babalik kayo sa punto kung ano man yung gusto ng inyong dati at kasalukuyang kasintahan, kasama, kalibin, kaibigan, boyfriend, girlfriend, etc. Okay? So, yan yung una na problema ninyo, kalayaan. Ay, nako. Salitang kalayaan. And then, abundance. Ito yung pinakamahirap ngayon sa larangan ng pera. Kasi yung abundance naman pagdating sa kalusugan, meron pa naman tayong natitirang swerte sa kalusugan, nagigising pa naman tayo bawat umaga, nakakakain pa tayo araw-araw, di ba? Yung pangatlo is the rebirth. So, ibig sabihin, kung isa dito or lahat ng ito naging problema mo sa buhay, naging pasanin mo sa buhay ngayon, huwag kang bumitaw, huwag kang sumuko kasi ito'y bahagi ng pagre-reinvent ni God at saka ni universe bago ibigay ang reward sa buhay mo. At ito yung brilliance na kailangan mong i-share, hindi sa paraang pagmamayabang, pagmamaliit, or pagbubuli ng tao. Kundi ito isang rebirth matapos mong mahalin ang lahat ng tama at mali na naging desisyon mo sa buhay at lahat ng nangyayari na naaayon sa gusto mo or hindi. Kasi kalimitan ugali ng tao, nagpapasalamat ka sa mga natatanggap mong blessing, pero never mo pinasalamatan na binigyan ka ng problema para matuto ka at maging mas matapang, matatag at mas malakas ka sa susunod na chapter na pagharap sa buhay or journey mo sa buhay. Kalimitan din naman yung iba, naaalala lang si universe, naaalala lang si God kapag may problema na. 'Di ba? So, sa lokal na tao, minsan nagiging dahilan din ito, sasabihin mo sa kapwa mo, pamilya mo, kaibigan mo, at sa mga tao sa paligid mo, naaalala mo lang ako pag may kailangan ka. Pero sa tuwing ikaw yung may blessings, hindi ka man lang makapunta dito, magdala kahit maliit na tinapay or kahit isang pirasong tinapay. 'Di ba? So, ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na hindi ka makawala sa kamalasan sa pera, ikaw yung tipo ng tao na hindi mo matanggap na saksakan ng dami ang problema mo ngayon, ikaw yung tipo ng tao na you cannot work under pressure. No? Ikaw yung tipo ng tao na hindi mo kayang tanggapin na iniwanan ka, hiniwalayan ka dahil sa ugali. Yung ginagawa mo, binabaliktad mo yung kwento, pinapalabas mo,
dahil sa third party. Pero yung katotohanan doon is ugali ang dahilan. Yung iba naman naghihiwalay financially, no? So, nasa gitna yung abundance. Ibig sabihin, yung lahat ng kung ano man, yung mga abundance na meron ka, siguro noon, ngayon, at sa susunod pa ng mga araw, buwan at taon, ito'y dapat mong pasalamatan, ingatan, ayusin, at maghanda ka. Kasi sa bawat ikot ng taon sa buhay natin, hindi na natin maibabalik ang oras. Pero, pwede nating gawing maganda ang mga susunod pang kabanata sa buhay natin. Kasi hindi naman hadlang yung problema para hindi ka maging masaya. Hindi rin hadlang ang problema para hindi ka matulog. Kasi kahit anong puyat ang gagawin mo, kung hindi pa talaga panahon na ibibigay sa iyo ang abundance na sinasabi at saka rebirth, then it will not happen. Maliban na lang kung ikaw yung tipo ng taong kinulam, binarang ka, ginawan ka, no? Literally ng isang tao para maghirap ka, para magkasakit ka, para magbeg ka sa kanya. May ganong punto yung mga tao. Bago ka gumawa ng isang desisyon, no, pag-isipan mo din kung nagkamali ka rin sa sarili mo. Kasi ang simpleng solusyon sa lahat ng problema is ang pagtanggap sa sarili mong pagkakamali, pagkukulang, pagkatao, at sarili mo mismo. Ingatan mo. Kasi wala ka namang ibang sisisihin sa buhay kundi ikaw lang din, no? May mga breadwinners, OFW, na masyado nyong sinanay ang member ng pamilya ninyo hanggang sa humantong sa punto na naging tamad na sila para mag-work on sa sarili nila. And then dumating yung punto, exhausted na yung breadwinner, lahat wala na, 'di ba? So, para makawala ka sa kasalukuyang problema mo, kung ano man yung problema mo sa pag-ibig, sa kalusugan, sa kaperahan, sa negosyo, sa pag-aaral, kailangan mong pasalamatan ang lahat na meron ka sa araw na ito, bukas, sa susunod na mga araw, linggo, buwan at taon. Huwag kang maghimutok, huwag kang magreklamo, dahil darating pa din ang panahon. Kahit ayaw mong dumating yung gabi, pag lumipas ang oras, talagang may gabi. Kapag ayaw mo naman na maging umaga agad kasi may trabaho, kahit pagod ka, puyat ka, talagang sisikat ang araw. Ganon ang buhay ng tao. So ngayon, kung gusto nyong malaman kung yung kamalasan ba sa buhay ninyo ay gawa ng tao o natural na pangyayari, magpabook kayo ng full private reading, at sa gustong magpa-cleansing, message na po kayo at set tayo ng appointment. Good afternoon. Proceed tayo sa special episode